Bago ang lahat, welcome natin muli si Brother Dennis Babasa. Yan, di ba? Palakpakan natin ang Lord. Yan, nga, nakakabis, ano? 5 months mahigit kami hindi nakita. Yan, di ba? Oo. Sa larawan ko lang siya nakikita. Okay, so ituloy po natin itong ano pala yung presentation. Minimize siya ata. Tuloy natin itong Knowing God the Son. At nandito pa rin tayo sa humiliation or yung pagkakatawang tao ng Lord. Yan. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung clear evidence of Christ's incarnation or yung kanyang pagkakatawang tao. Bukod dun sa mga nalalaman natin, tignan natin yung mga iba pang mga scriptural evidence na siya ay hindi naman dating tao, kundi siya ay nagkatawang tao. At yun yung mga pinag-usapan natin last time. Diba, na hindi sasabihin yung term na siya ay nagkatawang tao kung talagang tao lang siya. Diba, kumbaga konting common sense lang. At sinabi nga sa Philippians na hindi naman niya hinubad yung pagka-Diyos niya kundi siya ay nagsuot ng baro or balabal ng isang pagiging alipin or pagiging tao. So ang Panginoon ay nagkatawang tao, sabihin hindi siya talaga originally tao, kundi siya ay Diyos. Okay. So ano ba yung mga ilan sa mga scriptural evidence nung pagkakatawang tao ng Lord? Number 1, tignan muna natin sa Old Testament scriptures. Ang sabi sa Isaiah 7:14, teaches the virgin birth of Christ and gives His name as Emmanuel or God with us. For unto us a child, diba, is born. Yan. Yun yung nilalaman na Isaiah 7:14. Yun yung mga verses na nagpapatunay na si Jesus Christ hindi tao lang. Na meron siyang tinatawag na pre-existence. Na nag-i-exist na siya bago pa siya nagkatawang tao. So, Emmanuel, God with us. Even though nung ipanganak siya, hindi naman Emmanuel yung ipinangalan sa kanya kundi Jesus, di ba? Pero alam naman natin na biblically ang pangalan ng Panginoon puros kumbaga mga description ng kanyang gagampanan. At kasama na nga yung pagiging ang Diyos ay kasama natin or sumasa atin. Letter B, Isaiah 9:6-7 speaks of a child being born, but a son being given. His name is Mighty God and Father of Eternity. It further speaks of His government, which will be without end, and His kingdom which would exist forevermore. Diba? Yan yung pinag-aralan natin, yung name ng Messiah. Diba? Everlasting Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor, diba? Mighty God. At pag-uusapan natin yun sa Friday. Doon sa parte nung pinag-uusapan natin sa umaga. Doon sa Mystery of the Manger. Nilamang yun sa Daniel, chapter 3, verse 24-25. Here, Christ is seen present with the 3 Hebrews in the fiery furnace. Yan, di ba? Sino yung tumingin? Si Nebuchadnezzar, ano? Nung makita niya nung tingnan niya yung tatlo, kasi nagke-care siya eh. Ayaw niya kasi eh. Kaso meron siyang decree na hindi pwedeng baliin. Pero nakita nga niya nung yung tatlo habang nandun sa kalagitnaan ng apoy na 7 times pinainitan yung pugon, merong someone else. Sabi niya, yung isa parang tila ba anak ng tao. Di ba? Yan. Yun yung mga yung pre-existent Christ nagpakita in a different form sa ibang wangis nung araw sa Old Testament. No wonder, ang sabi ng Lord, diba, before Abraham was, I am. Tapos hindi lamang yun, ang mas striking doon, sabi niya, at nakita ng inyong amang Abraham ang araw na ito at siya nagalak, diba? Ibig sabihin, hindi man tinawag ni Abraham na Jesus Christ,
Si Jesus Christ noon, tinatawag niyang Yahweh, tinatawag ng Panginoon, di ba? We know that is the Lord Jesus Christ in His original form. Yung nga lang, maaaring nagpapakita siya by that time through an angel sa itsura, sa wangis ng pagiging isang tao. So hindi pa rin yun yung original na itsura ng Diyos. Hindi ba si Abraham ngayon, 3 yung nagpakita sa kanyang angels na tao pero alam mo, anghel. So, gumamit lang ang Diyos ng ganung wangis para, hindi tayo mag-freak out. Anyway, minsan naman nagpakita ng Panginoon, di ba, bilang haliging apoy, yung Shekinah na glory na tinatawag. Na sa umaga siya ay ulap, sa gabi siya ay haliging apoy. Angel din ng Lord yun in a different form. Maraming kapamaraanan. At si Lord Jesus Christ, sa Old Testament, maraming pagkakataon siya nagpakita. At na-recognize siya ng mga propeta, ng mga kapatiran natin ng araw sa Old Testament. So, kung totoo sila, ang mahalaga yung description. Yung character, di ba, nung Diyos na kausap nila. Halimbawa, di ba, napag-usapan nga natin, sa Old Testament, ang Panginoon kung magsalita kapag galit siya, para maintindihan natin yung nararamdaman niya, di ba? Minsan, bakit ko panilikha itong mga ito? Di ba? For us to understand. Ano yung term natin doon? Theological term? Anthropomorphism, di ba? Yan, gumagamit ang Diyos ng mga bagay na mayroon sa mundong ito, sa physical universe, para maintindihan natin yung point niya. Di ba? Halimbawa, sinabi sa Old Testament, sabi doon, I will dwell in the shadow of your wings. Hindi naman natin pwedeng isipin na ang Diyos talaga may pakpak. Di ba? Na siya'y malaking ibon or what? Even though mga angels kasi, ang description talaga sa Revelation, may pakpak sila no? Ngayon pa man, God is different. Ang sabi kasi doon, walang katulad ang Diyos Protection. Ang ibig sabihin protection, para maintindihan natin, sa lilim ng kanyang bagwis. Para anthropomorphism. Yan yung term na hindi dapat makalimutan ng isang Kristiyano. Kapag gumamit ang Diyos ng salita, na itsim parang tao nung sasalita, gumagamit siya ng kapamaraanan ng tao for us to get the point. At si Jesus Christ, di ba ganun din siya? Di ba? Sabi niya, you of little faith. Hanggang kailan pa ako magtitiis? Para bang hindi niya alam di ba? Para bang hindi siya all-knowing. Pero, he's just making a point. Pinararamdam niya. No? Yung nararamdaman niya by that time. Napakaganda lang yun. Kasi kaya sabi ko nga, talagang hindi kailanman magpo-contradict ang Biblia Kasi yung sa book of John, yung sa John 8 nga, 58, sinabi niya, before Abraham was born, I am. Na nung pumunta ako sa inyong tinutunan yung ama si Abraham, at kinikilala niyo ako. Dahil nung dumalaw ako sa kanya, siya'y nagalak. Oo nga. Siya mismo, na nagkatawang tao yung nagsasalita. Amen. So siya yun yung sa Old Testament, chapter 18 ng Genesis. Amen. Na pumunta kay Abraham. Amen. Napaka-wonderful kasi ng Lord Kung tutuusin, paano mo maintindihan ng Diyos kung hindi siya gagawa ng way for us to understand Him? Paano niyang ipapalasap yung kanyang paparinig yung kanyang galit kung hindi siya gagamit ng way natin kapag tayo nagagalit, ano sinasabi natin saka pinapakita natin, di ba? But then again, God is totally different from us. Pero marunong siyang mag-adapt. Marunong siyang gumawa ng expressions na maintindihan nating lahat. Kasi sabi nga natin, the Bible will not contradict itself. Hindi pwedeng yung sinabi ng Diyos dito sa parte na ito at yung sinabi niya sa kabilang parte, magka-clash. It will never happen. Kailangan lang natin pag-aralan muli. It always correlates. Amen. May correlation yun. Kailangan lang mag-aral maigi. At hindi lamang yun, to yield sa Holy Spirit. Mag-yield tayo, doon sa sinabi nga sa Psalms, di ba? Sabi doon, 3:5-7, huwag tayo mag-trust sa sarili nating understanding. Sa pag-aaral ng Biblia, hindi uubra yung out of the box thinking. Hindi uubra yun. Sa mundo, yes. Kailangan natin ng bagong idea. Mag-isip tayo ng outside the box, out of the box. Pwede yun sa earth. Sa mundong ginagalaw natin. Pero pag pinag-uusapan natin Diyos, heavenly things, hindi out of the box ang kinakailangan doon. Faith. Ang ginagamit, faith. So even though akala natin sa ating human mind, magkaiba yung sinasabi ng Diyos, hindi magkaiba yon. Kasi isang Diyos ang nagsalita Kailangan lang nating intindihin
Diba? Kung bakit nasabi ng Diyos ang bagay na yon. At ganun din naman kasi katulad ni Jesus Christ, kasi isipin mo, Diyos nagkatawang tao, that's more than wonderful. And yet, nagawa niya. So tayo ngayon, mesmerized. Tayong mga merong faith sa Kanya, nagagalak tayo sa Kanyang ginawa. Pero sa mga hindi naman, hindi sila naniniwala. At yun ang pinag-uusapan natin. Para lalong tumibay yung ating pananampalataya, paniniwala, ni si Jesus Christ, hindi lamang siya basta tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Letter D sa Micah 5:2 tells us that Jesus is to be born in Bethlehem, but also informs us that His goings and forth are from long ago, from the days of eternity. Yan yung sa Micah 5:2, O Bethlehem Ephrata, ikaw na pinaka-insignificant na bayan, pero sa iyo panganganak yung sanggol, sa kanya manggagaling. Ang Lord, lagi siyang ganun eh. Yung least expected ng tao, yun ang gagawin niya. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, we cannot really second guess God. Wala tayong pattern na pwedeng sundin. Wala. Laging bago ang kapamaraanan ng Diyos. At lagi na lang kakaiba sa kaisipan ng isang tao. Kaya lagi tayong sunod na sunod, habol ng habol. Hindi natin siya mauunahan. Okay? Kasi bago pa pumunta ang Diyos doon, nandun na siya eh. Diba? Because He's eternal. So, ang isa sa katawagan sa Diyos sa Old Testament, Ancient of Days. And that is the Lord Jesus Christ. He is ancient. Kaya sobrang talino niya eh. Sobrang talino niya. Hindi lamang yon, letter E, Exodus 17:6 records the experience of water coming forth from a rock. 1 Corinthians 10:4 informs us that the rock na sumusunod-sunod sa mga Israelita was Christ. So, tingnan mo yon, nagpakita ang Diyos sa pamagitan ng bato. Kumbaga, nagsisilbing expression, physical expression ng Diyos yung bato by that time. Tapos, hinataw na yung Moses. No wonder nagalit ang Lord. No wonder. No? Kasi sa New Testament, sino ba yung mga sumampal sa Panginoon, sumipa sa Kanya? Yung mga unbelievers, diba? Yung mga centurions, yung mga Roman soldiers. Tapos si Moses, hinataw siya ng tungkod. So talagang malaking disrespect yon sa ating Lord. Malaking disrespect. So yung bato na yon na susunod-sunod sa mga Israelita sa ilang na nagbibigay ng tubig, that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga isa sa tawag sa Kanya, the Rock of Ages. The Rock of our salvation. Kaya nga no wonder, sabi ng Panginoon sa New Testament, diba? Yung tubig na yan na iniinom ninyo, pag inom nyo yan, uhaw uli kayo, diba? Sabi niya sa babae. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo, babalong, hindi ka na mauuhaw magmuli. Hindi imposibleng gawin ng Lord yun, kasi nga bato nga siya nung araw na lumalabas na tubig eh. I believe na kapag binuhat mo yung bato, kung gaano man kalaki yun, wala siyang hose. Walang connection sa lupa na kung saan dumadaan yung tubig at lumalabas. Kasi kaya ng Panginoon mag-multiply ng tinapay eh. Hindi ba niya kaya mag-multiply ng tubig? Mula sa isang bato, kahit buhatin mo, walang connection ng gripo or what, may lumalabas sa tubig sa bato. Simply because kaya ng Lord na mag-multiply ng water molecule out of nothing. Kaya niyang gawin yan. Wala imposible sa Lord. River of life. Amen. River of life, di ba? Sa langit, yun ang naghihintay sa atin eh. Isa yun sa enjoy natin doon, sabi sa Book of Revelation. Di ba yun ang pamanhikan ng halika kayo, lumapit kayo sa river of life. No, merong description sa Revelation, pero pagdating natin doon, we will see ano talaga itong river na pinag-uusapan natin. Di ba? So, hindi boring sa langit. Hindi boring sa langit. Okay, sa yung rock itself, noong unang panahon, that is Christ, according sa 1 Corinthians 10:4. And there are many other references to Christ in the Old Testament, but these are sufficient to show His pre-existence. Maraming patunay na si Jesus Christ ay nag-exist bago pa siya ipanganak sa mundong ito. Genesis pa lang, nandun na siya, di ba? Let us create man according to our image. Hindi angels ang kausap doon ng God, because angels cannot create. Kasi ganito lang kasimple yan. Lahat ng creature, walang kapangyarihan to create.
Ang meron lamang kapangyarihan mag-create, yung creator, yung hindi creature. Ang God kasi hindi siya creature, creator siya. Hindi siya nilikha, manlilikha siya. So yung manlilikha lamang ay may kapangyarihang lumikha. Yung mga nilikha, walang kapangyarihang lumikha ng something out of nothing. Diyos lang ang may kaya nun. Sa John 1, 2, and 3, mga nabanggit ko. Walang nalika kundi sa pamamagitan ng salita. Amen. Walang bagay na salita. Amen. At sa Colossians nga, di ba? Ang lahat ay pawang nalika sa pamamagitan niya ni Jesus at para sa Kanya. Hindi sinabing ang lahat ay pawang nilikha, no, ni Jesus at nilikha niya ito para sa creation, sa creature. Bonus na lang yun kapag ngumiti ang Diyos kasi nagliliwanag ang buong sanlibutan at blessing yun for us. Kaya nga di ba sa kay Noah, isa sa kanyang purpose or goal in life, mapangiti ang Diyos. Kasi yung parents nga natin, mapangiti mo, di ba? Pera ka agad ang kapalit o regalo Di ba? Mapasaya mo yung parent mo, libre ka, sine, di ba? Wag mo nang hugasan ng pinggan, ako na. Kasi pinasaya mo ako Bagong sapatos. Parents yun Kapag natuwa tayo, di ba, may ginawang something na maganda yung bata. Pag natuwa ka, sigurado merong reward. Imagine, Diyos ang pangingitiin mo. Sabi nga nila, konting ngiti lang ng Diyos, nagliliwanag ang buong sanlibutan Konting ngiti lang, kapatid. No? So, katulad ng Noah, gawin nating aim na mapangiti ang Lord. Especially sa umaga pagkagising natin. Para pagpalain niya yung buong maghapon. Now, I'm not saying na kapag hindi mo siya napangiti, walang pagpapala sa maghapon. Kasi ang Diyos ay gracious God. Merciful God. Mabuting Diyos siya, righteous and good. Pero, masarap yung feeling na alam mo, napangiti mo siya. At least, alam mo, mayroon kang ginawa kasi na sa kabila ng, kahit wala ka namang gawin, pagpapalain ka, at least alam mo, you are worthy. We are worthy of the blessing. Diba? Yung bangko namin, dumating na pagpapala. Maraming salamat, Lord. Hindi man ito kapalit ng ginawa kong kabutihan kanina, pero at least man lang, I'm worthy to accept it. No? Maganda pa rin tumanggap ng pagpapala nung alam natin na kapag bigay tayo ng luwalhati sa Lord. Kasi I know, nakakatanggap tayo ng blessing kahit wala tayong ginagawa. Maraming Kristiyano ganun. Napansin ba ninyo? Maraming Kristiyano, kung tutusin, hindi mo nga nakikita sa mga gawain Tell me. Alam ko, marami tayong mga kapatiran, minsan hindi natin nakita sa Wednesday study, right? Alam ko, marami tayong kapatiran, minsan hindi natin nakita sa prayer meeting, right? Alam ko, marami tayong mga kapatiran, nariyan wala kapag Friday, right? Pero tignan mo ang buhay. Pinagpapala ng Lord. But for me, mas masarap tumanggap ng pagpapala kung ginawa mo yung dapat mong gawin para makapagbigay ng ngiti, luwalhati sa Diyos. Kasi nakakahiya yun Di ba nakakahiya yung ganun? Halimbawa sa magulang na lang natin, wala nga tayong ginagawa sa bahay Di ba? Tulog lang ng tulog, kain lang ng kain, nagre-reklamo pa, no? Sa ulam. Pero, dating naman ang dating, binubuhay ka naman ng parents mo. Pero hindi ba nakakahiya yung ganun? Iba pa rin yung meron kang ginawa Para na sa ganun, pag merong ginawa yung parent mo sa'yo, di ba? At least you can feel you're worthy of that. Hindi sa binabayaran nila yung ginawa mong kabutihan. Kaya lang, on your own, yung dignidad natin, yung dignity man lang na itataas natin, di ba? Yeah, you deserve. Ha? You deserve po. Oh, we deserve it. Lord, maraming salamat. Alam ko, hindi ito kapalit ng ginawa ko, pero I can say to myself, I deserve it. Sa tulong din naman po ninyo. Pero then again, mag-iingat din tayo. Kasi kung tutusin, dapat question yung sa isip ng bawat Kristiyano. How come? Hindi naman ako dumadalo ng Bible study. Hindi naman ako dumadalo ng prayer meeting. Ang dami kong tinatangkilik sa buhay. That must be a big question sa isang tunay na Kristiyano. That must be a big question. Kasi yung tunay na pagpapalaro, di ba, yun ang lalapit sa kanya. Amen. At ilang beses nating pinoint out yun. Every perfect gift comes from above. At masasabi mong perfect ang isang gift kapag nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. So ito yung something na dapat pag-isipan ng bawat tao nung nagsasabing siya'y Kristiyano. Tingnan mo yung mga tinatangkilik mo.
Saan ba talaga sila nanggaling? Di ba? So again, challenge sa mga kapatiran, no? Kung ni minsan hindi ka nakita ng Miyerkules, hindi ka nakita ng mga Bible study sa Sinai, hindi ka nakita sa Bible study sa Marzans, hindi ka nakita sa prayer meeting, pasulpot-sulpot ka lang ng Friday. Now think about it again. Is that Christianity? Yun ba yung sign ng pagiging tunay na Kristiyano? Me, I will not judge. But for me, something is very, very strange. Because I believe, hindi yun ang design ng Lord sa isang taong nagsasabing, siya'y anak ng Diyos. Diba? Of course. We witness. We do not judge, but we witness. Anyway, sinabi naman sa Biblia, diba? Kung anong puno yun ang bunga. At nakikita yun. Nakikita yun. Nalalasahan pa nga pag kinain may mansanas eh. Pero nanggaling naman sa puno ng atis. Ano to? Diba? Strange. Strange siya. Nung araw, naalala ko na pag-usapan natin pagiging passive Christians eh. Pag sinabing passive, wala lang. Naturingan ka lang Kristiyano. Pero wala lahat yung mga gawain na yun, mga mahalagang gawain sa buhay mo. Mga aburido ang lahat. Ikaw relax. Amen. Habang nagkakagulo ang mga kapatiran para itagoy ng simbahan, you're so much relaxed. Walang kinaibahan niya sa mga pinagtatrabahuhan natin. No? Habang kanda kumahog ang kumpanya natin kumita ng pera, ikaw naman taga-ubos ka lang ng chai. Taga-ubos ka lang ng kape. Magre-reklamo ka pa, walang cream. Samantalang wala ka namang naiambag sa kumpanya. Taga-reklamo pa nga. Diba? Di ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya yung ganun. So ito yung challenge. Ito yung challenge. Which is challenge din ng Lord nung araw pa man. If you really love me, then dapat you're obeying my commands. Pero kasi simple lang yun eh. If we are not obeying the Lord's commands, we don't really love the Lord. Ang command ng Lord, prayer meeting, right? Ang command ng Lord, magsama-sama sa Bible study. Kung di ka pumupunta doon for your own personal reasons, you really don't love the Lord. Ganun lang ka-straightforward yun. Akala mo lang mahal mo siya. Baka nag-i-enjoy ka lang sa mga benefits in life. Kaya natin pag-uusapan to, nang sa ganun, lalo nating maramdaman kung sino ba yung Jesus Christ na pinag-uusapan natin. Christianity is not a joke. Kasi ang pinag-uusapan dito, kaluluwa eh. Ang pinag-uusapan dito, heaven or hell. It's not a joke. This is the most serious thing ever in life. Diba? Sa mundo kasi na ito, may chance ka pa eh. Wala kang trabaho ngayon, mag-apply ka, may trabaho ka na. Nagkamali ka, bumawi ka. Eh kaso pag nasa impyerno ka na, wala na. That's it. Diba? That's it. Walang second chance. Naramdaman ng mayaman yung uhaw, huli na ang lahat. Wala na. At yun, patikim yun. Patikim yun sa mga taong mapupunta doon. Kung ayaw mong mapunta doon para maranasan yun, then do everything sa tulong ng Lord. No wonder sinabi ni Paul, diba? Sabi niya, make your election sure. Hindi natin sinasabing hindi sure ang election at hawak natin ang kaligtasan. Pero, how can you say that you're saved if you are like that? Yun ang question ni Paul dun eh. Halimbawa, bigay example. Are you saved? Amen naman, di ba? Amen. Meron mo bang sasabing hindi amen? Hindi po amen. Meron ba sasagot ng ganun? Kapag nagtanong ang pastor na, are you saved? Walang naman may sasabing, maybe. Of course, wala. Amen lahat ang sagot, di ba? Ngayon, ang point ni Paul, kung amen, bakit ka ganyan? Make your salvation sure by showing it. By the fruit sa buhay mo. Especially sa mga gawain. Hindi raw natin tumatawag ng Panginoon. Amen. Matthew, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, chapter 7 ng Panginoon ay sumusunod lang sa kanila. Amen. Amen. So ano naman yung mga New Testament references natin sa pagiging sa pre-existence ng ating Lord? Marami na tayo nabanggit kanina, pero basahin na lang natin to. Letter A, John 1:1 reveals Christ's eternal subsistence, His eternal communion with God, yung binanggit ni Kuya Chris kanina, and His eternal identity with God. Letter B,
In John 1:30, John the Baptist said, He, or Christ, existed before me, even though he knew he was born before Christ. Imagine ano. Paradox yun eh. Yun yung tanong ng Lord eh. Di ba? Di ba? Tinanong sa ng mga magagaling na mga Pharisee, talaga bang ikaw yung anak ni David? I mean, kasi hindi ba lagi siyang hinuhuli sa salita eh. Pero ang ginawa pa nung nagbigay siya ng riddle, sort of tanong din. Di ba? Paano nga raw masasabi na yung Messiah ay seed ni David, samantalang yung namang Messiah nauna pa kay David? Parang ganun, riddle. Hindi ba hindi lang masagot? Kung gagamitin nga natin yung ating brain, physical brain, hindi maintindihan. Especially kung iniisip mo tao lang yung pinag-uusapan. Pero Diyos kasi siya eh. Pwede siyang maging pinagmulan ni David, at the same time, siya rin naman yung seed ni David. Will follow o magiging anak ni David. At si John the Baptist, naiintindihan niya yun. In 1 John 1:13, Christ claimed to have descended from heaven, to be from above, and to be above all. And letter D, in John 6:22-59, Christ claimed 7 times that He was the living manna which came down from heaven. At dito nga, di ba, maraming na-offend. Ay, mahirap nakakaturuan to. Nag-alisan sila. Amen. Sino makakaunawa na ito? Kalokohan na itong kulto na ito. So, nag-alisan sila. Sino mang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo. Amen. Kasi imagine, marinig mo yung mga panahon na yon. Because we know, ang cannibalism, nag-exist na. Sa Old Testament kasi nangyari yun eh. Yung worst kind of cannibalism. Nang dahil sa taggutom, yung mga nanay, sariling anak kinain. That happened in the Old Testament. Imagine that. Anong klaseng taggutom yun na yung mismong ina, nagawa niyang kainin yung sarili niyang anak? Yet it happened. At ginagawa yun ng mga unbelievers, ng mga pagans. Tapos biglang maririnig mo kay Jesus Christ, unless kainin mo ang aking laman, inumin mo ang aking dugo, wala tayong relasyon or what. Yun ang epekto kapag walang Holy Spirit yung taong nakikinig. They will not really understand. Pero yung mga apostol, they stayed. Because we know, andun yung pagkilos ng Holy Spirit sa kanila. Kasi makakaunawa, may pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. At yung mga may pananampalataya sa Panginoon, yung kasi yung meron ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, na nagpapaliwanag ng mga bagay na ito, na hindi madaling maintindihan. Kahit nga ngayon, di ba, meron kang ipaliwanag ng konti, hindi maintindihan eh. At alimbawa, sa specific topic natin, Jesus is God. Hirap na hirap nga silang tanggapin eh. Yung pa kayang sabihin mong ni Jesus Christ na kainin mong aking laman, inumin mo kong aking dugo, mas mahirap maintindihan yon. Kailangan muna yung maintindihan mo. Makilala mo yung paniwala mo si Jesus Christ ay Diyos bago mo maintindihan yung sinasabi. Ayan. Kung hindi ka naniniwalang siya nga yung anak ng Diyos, siya yung Messiah, siya yung Son of David, siya yung Creator, talagang iba ang magiging dating sa'yo ng sinabi ng Lord. Diba? Iba ang magiging dating. Hindi lamang yun sa letter E. In John 8:58, Jesus spoke of His pre-existence when He said, before Abraham was, I am. Isa ito sa mga pinakasikat, diba? And yet, maraming hindi nakakaintindi. Especially yung nagsasabing si Jesus ay tao lamang. Letter F, in John 16:27-28, Jesus informs His disciples that He came from the Father and that He was going to leave the world and go to the Father. Yung nga lang dito, marami nalilito kasi ang ginagamit nating batayan, tatay ako, anak ko siya. Iba yung anak ko sa akin, anak ko lang kasi siya eh. Ngayon, yung kasing ginagawang standard nung magbabasa nito, kata mo, si Jesus Christ, may ama pa siya. Kaso nga ang tanong, kung talaga si Jesus Christ as in anak ng Diyos, sino ang asawa ng Diyos? Marami na naman lalabas. O diba? Marami na naman lalabas. Yun yung question ng mga Muslim eh. Kaya hindi sila naniniwala si Jesus, anak ng Diyos. Kasi kailan ba nag-asawa ang Diyos at nagkaroon siya ng anak? Hindi nila naiintindihan, siyempre. Kaya lang sinasabing ganun. Hindi nila naiintindihan or ayaw nila intindihan because they have no faith. At ibang spirit of the Antichrist ang nasa kanila. Natin ko kasi doon sa sa bulwagan doon sa Batha. Yan yung mga ibinato nilang mga question. Hindi lamang 'yon. In John 17:5,
Christ speaks to the Father of the glory which I ever had with thee before the world was. Ito napakalinaw, chapter 17 nandyan. Sasaguhan. Amen. Yung chapter 17 nandyan, isa sa longest prayer, recorded prayer ni Jesus Christ. Buong chapter prayer siya. Recorded. Yun lang yung recorded, ha? Kasi merong mga hindi recorded, talagang sobrang haba magdamag, nagpray ang Panginoon magdamag. So talaga si Jesus Christ po, prayerful. Prayerful siya. Hindi lamang yon sa letter H, sa Philippians 2:6-7. He speaks pointedly of the deity and incarnation of Christ. Ito nga yung isinuot niya yung balabal ng pagiging alipin. At nakita natin siya bilang kaisa natin bilang tao. At mababasa rin natin yan sa 1 John chapter 1. And we beheld His glory, nakatulad natin. Yung mga ginagamit sa Biblia, mga terminology, doon pala maintindihan mo na eh. Na sa Jesus hindi tao. Nagkatawang tao lang siya. Yun na yung Diyos, bigla natin nakita sa wangis natin bilang tao. Yun yung sinabi ni John sa 1 John. And yet, then again, maraming antichrist. Nga pa pala, sa 1 John, ang isa sa number 1 na qualification ng isang antichrist, yung mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. 1 John 2:23-20. Amen. Lahat na nagsasabing si Jesus ay tao lang, mga kapatid, the spirit of the antichrist dwells in them. Alam ko maraming ma-offend. Well, I don't mind. Magreklamo sila sa Diyos sa sumulat ng Biblia. Ang Biblia nagsabi, ang sinaman daw ang hindi naniniwalang Jesus Christ nagkatawang tao, di ba? Became flesh. Sumasakal na yung spirit of the Antichrist. Tapos bandang huli po, binanggit din, kung ikay naniniwala sa Ama, at sinasabi mong naniniwala ka sa Anak, hindi ka talaga naniniwala sa, or vice versa. Oo nga naman. Amen. They are one. I am the Father. Amen. Hindi mo pwedeng sabing naniniwala ka sa Ama, tapos hindi ka naman naniniwala sa Anak. Isa sila eh. So that's nothing. Oo nga naman. Kung paano hindi ka naniniwala sa Ama, tapos naniniwala ka kay Jesus, ridiculous, ano? Ridiculous. Ganun din, vice versa. Kung naniniwala ka sa Ama, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, ganun din, ridiculous. Itigil yung religion na yan. Di ba sinabi ko yun, ang anak ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa anak. Amen. Sinabi niya kay Amen. John 10:30, I am the Father of God. Amen. Kung nakita mo na ako, Philip, nakita mo na rin ang Ama. Diba? Of course, ang pinag-usapan nun, hindi yung physical. Kasi hindi naman yung original na Jesus Christ or ano, diba? Kundi kung sino mismo siya yung kanyang essence. 1 Colossians 1:15-19 declares that Christ is before all things. Ito yung mga patunay natin. The Creator and the express image of the invisible God. Yung Colossians, hitik na hitik yan sa theology. He's the express image of God Himself. Kaya nga, siya yung image of the invisible God. Siya yung Diyos na nakikita. Kasi nga, nagkatawang-tawang Diyos. Kaya no wonder, sinabi nga niya kay Philip, kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Kung tutuusan, kung papansinin natin mga kapatid, straightforward naman ang Panginoon eh. Diretso naman yung sinasabi niya, wala namang paligoy-ligoy, walang riddle. Tayo lang ang nagpapagulo. Tao lang ang nagpapagulo, especially yung mga isipan ng mga unbelievers. Pero majority ng mga Kristiyano, na-gets na yan, nakuha na. Maaring merong iba, hindi pa nakukuha, pero later on, why not? No? Kung tayo, gusto nating lahat tayo mag-arrive sa katotohanan, yun ang intention natin, yun yung good intention natin para sa lahat, mag-arrive sa katotohanan, lalo na ang Diyos. Meron pa ba namang mas tataas na intention kaysa sa Diyos? Kung nagke-care tayo sa bawat isa na gusto natin lumago tayo sabay-sabay sa pananampalataya, lalo na ang Diyos. Yung care natin, kulang pa nga yan eh. Pero yung care ng Lord, perfect. Limitless. Amen. Limitless and perfect. At letter J, sa 1 Timothy 3:16, states that Jesus is God manifest in the flesh. At letter K, Hebrews 1:2-3, affirms that Christ is Creator and the express image again of God. His eternity is affirmed in Hebrews 13:8. Ngayon, yung iba, ang sinasabi, totoo namang eternal si Jesus Christ eh. Kasi nung mabuhay siya magmuli, eternal na siya after nun.
Pero yung paniniwala nila, naging eternal lang si Jesus Christ nung magbuhay magmuli. Pero bago yun, hindi siya eternal. Kumbaga, naniniwala silang from that day hanggang sa eternity future, buhay ang Panginoon. Pero bago siya isilang, hanggang sa eternity past, wala siya. Hindi yun yung eternity yung pinag-uusapan natin. Yung klase na eternity meron si Jesus Christ, yung perfect eternity katulad na sa Diyos. Because He is God. Hindi ba sabi nga natin, lahat ng kaluluwa naman kasi na nilikha ng Panginoon, mga angels, at maging tayo, kasi we are souls na nasa physical na katawan, we are eternals. Why? Kasi, kapag believer ka, yung kaluluwa mo pupunta sa langit, diba? At throughout eternity, nasa langit ka. Yung mga unbelievers naman, pag napunta na impyerno, throughout eternity rin, nasa impyerno na siya. So kung tutuusin, we are also eternals. Pero, hindi kasing eternal ng Diyos. Ang mga angels, eternal din sila. Pero hindi kasing eternal ng Diyos. Ang Lord kasi walang simula, walang wakas. Tayo, ang mga angels, merong simula, di ba? Walang wakas. Ang Diyos walang simula. He has the perfect eternity. Yun ang kaibahan ng Diyos sa atin. Nakuha niyo ba yung gusto kong sabihin? Yeah, okay. Kasi yung spirit, eternal talaga yun. Hindi namamatay. Of course. Hindi mamatay. Amen. Lahat kasi tayo spiritual di ba? Lahat tayo may spirit. Lahat tayo mayroong soul. Kaya nga pag namatay na tayo, ang naghirap yung espiritu natin. Of course. Yung katawan, babalik lang sa alabok. Ashes to ashes, dust to dust. Siguro yan po Kuya. yung basihan ng mga theologians. Hebrews 1, 2, at saka yung Colossians kanina. Di ba may mga nagsasabi na kung kay Paul, yung Hebrews, pang-14 na ano niya. Kasi yun din yung sinabi niya sa Colossians. Maybe. Yung nga lang, tama, meron point si Kuya Chris at isa yan sa point ng mga nagsasabing si Paul din ang sumulat. Yung nga lang, pag binasa kasi natin yung original na Greek, merong pagkakaiba ng pagkaka-compose, sabihin na nga natin. Saka hindi lamang si Paul kasi, apostle to the Gentiles. Si Peter ang apostle to the Hebrew, to the Jews. But then again, hindi rin naman si Peter. So someone else. Diba? Pagdating natin sa langit, tanong natin, Lord, question, sino po ba sumulat ng aklat ng Hebrew? Siguro totoo, ikaw, lumapit ka dito. Ito sumulat. Ba't kasi hindi mo sinulat? Yung pangalan mo. Ayan. Diba? Ayan. So maraming nagsasabing si Paul, maraming nagsasabing si Peter, si Jude, pero since wala naman talagang matibay na ebidensya, solid evidence na sila nga, then kung naging silent ang Biblia doon, let us remain silent. Isa 'yun sa rules nating mga nag-aaral lamang, nagbabasa lamang ng aklat. Kapag ang Biblia nanahimik sa isang bagay, manahimik din tayo, or else magmamaranong na lang tayo nan. Maraming mas mahalaga mga bagay na malinaw namang ibinigay, doon tayo magdwell. Kasi mga katulad nga ng mga example natin na, of course, joke. Diba? Minsan out of the blue, may magtatanong, kaya si Adan ba sa kasi Eva may pusod? Ako ang what? Anong significance naman nun kung may pusod sila or wala? Of course, wala. Diba? Alam natin, wala. Wala naman silang pinanggalingang womb Kaya kung tutusin, para sa akin, ridiculous yung tanong na yun Nagsimula lamang magkaroon ng puso, doon na sa mga anak nila, siyempre yung dalawa. Kasi nanggaling sa sinapupunan ni Eva. Pero ang point ko ganito, hindi ako interesado sa mga ganyang klase ng tanong. Wala naman kasi siyang spiritual value O ngayon nalaman mo lang walang pusod si Adan sa Eva, purihin ng Panginoon. Tumaas ang aking faith kasi nalaman kong wala silang pusod. Hindi naman mangyayari yun, di ba? Yun yung mga tinatawag na trivial question. Maraming ganyan pag nagtanong, ako po may tanong, napaka-trivial. Isa yun sa example ng trivial. Pag-usapan natin yung mga expressly itinuro, inihayag ng Biblia, doon tayo mag-focus. Letter E, natatapos na tayo. Kasi yung pag-usapan natin, kung tutuusin, verses na lamang ng nagpapatunay sa alam na naman natin na pre-existence ng ating Lord. Clear indications of the pre-existence and eternity of Christ. Number 1, the works of creation are ascribed to Christ. Yun yung paborito ni Kuya Chris lagi sa chapter 1 ng John. Kasi yan chapter 1 ng John, napaka-rich theologically kung tutuusin. Napaka-rich niyan. That's true.
John 1:3, Colossians 1:16, Hebrews 1:10, yung mga binanggit natin kanina. Ang creation ascribed to Christ, number 2. The angel of the Lord, big A, who appears often in the Old Testament is Christ Himself. Amen. Yung kay Joshua, di ba, napaka-awesome ng pagpapakita ng Lord dun eh. Di ba siya yung mighty angel na may hawak na tabak? Commander of the army. O diyan, commander of the heavenly host, di ba? Siya yung pinaka-chief ng mga angels na naka-ready. Kapag nagpakita ang anghel ng Diyos, naka-draw yung sword eh. Kasi dapat lagi nakasuksok yan, di ba? O bakit mo hawak yan? Bakit mayroon bang labanan dito? May digmaan ba rito? Isuksok mo nga yan. Kumbaga kung wala namang labanan, isuksok mo. Para bang yung sa barel, bakit nakakalabit yung gatilyo niyan? Nakaganon, di ba? Ano ka ba? May baka ready lang pumatay Isuksok mo nga yan sa holster or what? Pero ang Lord kapag nagpakita, laging handa eh. No, laging handa. Hindi ba kay Balaam ganun din? Ayaw makinig ni Balaam dun sa donkey. Diba? Imagine daw yung donkey pinagsalita ng Diyos para lang marinig ni Balaam yung warning. Donkey. Pinalo pa rin. Umaharang yung anghel ng Diyos talaga sa dadaanan ng donkey, kaya umiiwas na ganun Until such time, di ba, nagalit na yung donkey. Bakit mo ba hinahato dyan? Sumusunod lang na naman ako, nakikita ko sa harapan ko yung angel of God. Yun yung mga wonderful scenes sa Biblia, mga kapatid, na walang sinabi yung napapanood natin mga fantasy movies. Kasi real world yung pinag-usapan natin, saan nakakita ng donkey nagsasalita? Dun lang. So kung mayroong magtatanong, ang hayop po ba nakakapagsalita? Yes. Pero specify natin kung anong hayop. At kung kailan. At yung specific na time na nagsalita siya, yun, yung donkey. Iba yung donkey. At hindi lamang yon, number 3. Karagdagan, he appeared to Hagar. Genesis 16:7. Nagpakita rin siya kay Abraham. Genesis 18:1. 22 onwards. Nagpakita siya kay Jacob. Genesis 48. To Moses sa Exodus. To Joshua. At kay Manoah. Furthermore, he fights for and defends his own. At nabanggit na rin natin kanina yan. Kasi siya yung commander ng mga angels at maraming pagkakataon na siya mismo ang nagpakita ang ating Lord sa kanyang angelic form para naman hindi matakot yung mga tao sa kanya. Saka kasi siya na rin na nagsabi na walang pwedeng makakita sa kanya Amen. Anyone na in the flesh na makakita sa talagang wangis ng Diyos will die. Amen. Kasi perfect yun, we are imperfect Yun lang naman ang dahilan nun Hindi pwedeng makita ng imperfect yung perfect. Yung imperfect mamamatay. And God is perfect and we are not. Pag nasa spirito na tayo, nasa kaluluwa, nasa forma natin bilang spirito, then we will see Him, especially if we are saved. Di ba nakakalungkot imagine according kasi sa Biblia, sa huling panahon, yun lamang mga kalalaw ng mga naligtas sa mga nakita sa Lord Isipin mo sa buong buhay nila, tapos yung mga unbelievers, they will not see God hanggang doon sa impyerno. Ibig sabihin, habang sila ay nasa flesh, yung mga unbelievers, of course, no way na makita nila ang Diyos. Kasi in the flesh Tapos nung mamatay pa, diretso sila. No? Diretso. Of course, tatayo sa Great White Throne Judgment. Tatayo sila roon. Pero as a judge, magpapakita ang Panginoon bilang judge. Hindi lang makakita yung katulad yung lamb. Yung nakita ni Diyan sa Revelation, yung napakagandang mga kaningningan ng Diyos, yung meron pa siyang rainbow and all those things, they will not see. Nakakalungkot They will miss that throughout eternity. Throughout eternity. Nakakalungkot. Hindi lamang yung number 3. The titles used of Christ clearly indicate His eternal being. Last slide na po ito. Letter A, makikita natin sa Revelation 1:17-28. Sinabi niya, the first and the last. Una at huli. Letter B, Revelations 21:6, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Letter C, Revelation 27:13, again, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. And letter D, He is also called the Son of God,
the only begotten Son, the Lord, and of course, God. Yun na lang, tanggapin natin ang katotohanan ng si Jesus ay Diyos, then we believe sa kanyang pre-existence. Yung nga, sabi na ng si kanina, depende sa pagkakilala mo sa Panginoon, kung paniniwalaan mo, hindi. Yung mga nakasad sa Biblia. Kaya tayo lagi nag-aaral, at yun din naman pamanhikan natin sa lahat ng mga kapatiran, para yung ating knowledge, founded, solid siya, hindi mabuhay. No? Kasi, maganda yung meron ka nalalaman, pero maganda, mas marami ka pang malaman na magbibigay ng tibay sa nalalaman mo na. Kasi hindi pwede kasing sabihin mo ito ngayon, tapos hindi mo maback-upan. Mahirap yun, mabuhay ang tawag doon. Para ka nakatayo sa shifting sand. Konting panloloko ng kalaban, ng mga unbelievers, bagsak ka na kaagad. Kasi kung mapapansin ninyo, marami tayong pag-aaral, mga kapatid. At hindi lamang yung mga pinag-usapan natin, pinag-aaralan natin, puro theology. You know why? Of course, meron tayong evangelism pag Friday, para sa mga bago. Pero onward tayo ng onward. Kasi yun naman ang sinabi sa Biblia eh. Hindi tayo dapat nananatili sa gatas. Yung baby, yes. Pero si Cyrus, kumakain na nga siya ng karne ngayon eh, ng kanin. At later on, paglaki niyan, titigil yan sa gatas, magkakarne na siya. Kasi grown up na siya eh. Ang buhay Kristiyano, ganun din. Kaya nga sinabi sa aklat ng Hebrew nga yata yun, Hebrew or what, iniiwan yung elementary teachings. At umuusad tayo sa mga advanced teachings ng Biblia. Yung nga lang, hindi mangyayari sa isang Kristiyano yun kung wala siya sa mga pag-aaral. No wonder, marami pa ring baby. Iyakin, diba? Konting kibot, busit ka agad, or hindi man yun, onion skin. Yun yung mga signs ng nakagatas pa rin. Na sa tagal ng panahon nilang Kristiyano, gatas pa rin, hindi kasi umuusad. They are so sensitive sa mga bagay na hindi naman sila dapat na doon maging sensitive. So meron ba kayong gustong itanong, idagdag, question? Iano ko lang Comment? Kuya. Revelations 22 po yun. Hindi, kasi hanggang 22 lang yung hindi 27. Oo nga. Okay. Ano pa? Any question? Alam mo yung challenge sa mga Kristiyano na kapag merong tinanong sa atin, we can answer. Challenge yan. Even me, dumaan ako sa ganyan mga kapatid. At naging challenge for me yun. Kasi yung mga ganong pagkakataon, kapag nangyari siya at wala lang, pinalampas mo lang, hindi ka man lang na-challenge, hindi mo naging aim, naging goal, na next time may magtatanong sa akin, masasagot ko na, wala. Wala kang narating. Especially kung yung simbahan ka nalalagyan mo, maraming pag-aaral. Maging challenge yun. Ang buhay kasi challenge itself eh. Sa trabaho, di ba? Kung hindi ka pa marunong sa pagkulot-kulot or what, halimbawa, pumasok na customer, o gusto ko sanang magpakulot ng buhok, no? At beautician ka pala, marunong ka ba? Tapos sabi mo, hindi. Tapos after a while, bumalik yung tao, tinanong ka ulit kung marunong ka ba ito, hindi mo pa rin alam. Sabihin, walang pag-usad, di ba? Pero yung mga taong na-challenge, hindi pagbalik nang dito, kukulutin ko lahat, pati pilik mata niya. No? Pati balbas. Kasi na-challenge eh. Yung pong challenges in life makes us better. Challenges in life, ang purpose na to make us better. If we are not getting better, something is wrong with us. Hindi natin tinetake na challenge yung bagay na yun. Hindi natin pinapansin. And that is wrong. Especially kung tayo natuloy ng mga Kristiyano. Okay? Meron pa ba bago tayo mag-closing prayer? Okay, so paalalahanan natin mga kapatid, no? Na mahalaga yung mga pinag-uusapan natin, nag-aaralan natin. It's for their own sake. Wala namang kumikita sa atin dito kapag tayo nag-aaral eh. Na paglabas natin, may abot si Kuya Arman na sobre. No? Tapos pagbukas mo, ikaw ang maglalagay ng pera. Hindi, walang laman kung hindi ka maglalagay. Oo, di ba? Wala naman eh. Pero, our souls, our spirituals are getting richer and wealthier each and every time tayo ay nag-aaral.